pinayuhan po ang DA ng Commission on Elections na sana daw ipagpaliban na itong full rollout dahil kasi may launch today, no, ng pilot launching, bagamat sa Cebu lamang. So ano po ang tayo po ba ay naghihintay pa na ang mga LGU na lalahok ay kumuha ng exemption from the COMELEC dahil covered by the 10-day ban, no, sa against ayuda, ito pong mga LGU. So ano po ba ang final na diskarte po natin? Tayo po ba itatalima dun sa payo ni COMELEC Chair Attorney George Garcia, ASEC? Yes, Ms. Ali, actually tama po yun. Tatalima tayo sa mga kautusan at alituntunin po ng COMELEC ngayong panahon ng eleksyon. Bagamat kahapon po ay nagpadala ng opisyal na sulat ang kagawaran sa Commission on Election na humihingi po ng clarification. Hinggil nga po rito sa pagban mula May 2 hanggang May 12 doon po sa ayuda dahil may subsidiya nga po itong ating 20 pesos na bigas. At kahit nagbigay po ng exemption, ay nga po, meron pong mga ganitong prohibition. So pag natanggap po natin yung clarification, ay tatalima po tayo kung ano man yung magiging pag-utos po nila. Bagamat ngayong umaga po ay tuloy po yung official launch ng ating programa sa Cebu City kasama ang ating Pangulo. Ano po ito? Launch naman at DA po yung mamamahala nito, parang kadiwa na pagbebenta nito pong 20 pesos na bigas. Okay. So for exempted ang kadiwa stores, I think, from the ban. I was going to ask ASEC Arnel, yung for clarification, kasi nung unang linabas po itong 20 pesos kada kilo, sinabi lang po hanggang 10 kilo kada linggo at saka yung mga qualified lang, yung mga nasa 4Ps, yung mga indigent, yung mga PWD, senior citizen. Pero ngayon, meron pong lumabas na balita na ibebenta na ito to everyone. No? Kumbaga, you don't have to be 4Ps, you don't have to be PWD. Pwede pong bumili. Pakiklaro lang po yun at saka hanggang 10 kilo pa rin ho ba ang maximum kada linggo? Paano po ipapatupad po ito? Initially, kasi meron tayong hindi naman ito bagong programa, misali. Matandaan natin, meron na tayo yung dati pa na Rice for All at saka yung ating P29. So pinagsama lang natin ito at ito na nga yung 20 pesos na bigas. At yung bigas actually of the same quality na binebenta natin, yung 25% broken ng NFA. At tama po yun. Ito ay para sa gusto po na bumili. Pero may limitasyon pa rin, mananatili yung limitasyon. Dahil yung bigas po naman ng NFA ay limitado rin naman yung stocks natin. At gusto rin natin ito na maubos din talaga para makapamili. Tuloy-tuloy na makapamili ang ating NFA sa ating mga magsasaka. So ang objective talaga natin nito, matulungan yung ating magsasaka at ang ating mga kababayan na magkaroon ng access sa mas mababang presyo ng bigas pero maganda ang quality. So it's open for all. Basta sa kadiwa, pwede pong bumili. Pero hanggang 10 kilo lang. Yes po, yes po. Okay, So, sige, hindi na klaro. hindi Lang yung mga 4Ps, PWD, basta sa kadiwa. So for all na. For all na, rice for all. Okay. Asik, ito po ang aking katanungan kasi inuulat namin dito sa ASPN na talagang inaalok ng NFA yung 338,000 metric tons po ng bigas na nabili ng NFA mula sa mga lokal na magsasaka. Sa mga LGU, bilhin nyo na, no takers. Hanggang sinabi, kahit pautang, basta kunin nyo na lang yung bigas. Talagang matumal yung bentahan ng NFA. Ang katanungan ko, ano yung kadahilanan? Bakit ganun karami yung buffer stock? Bumper rice harvest po ba tayo nung nakaraang panahon ng ani? Hindi ba, kasi yan ang mandato ng NFA, bilhin mula sa local farmers natin yung kanilang palay. Tapos ito ay binabahagi kapag sa ating mga kababayan kapag may disaster, no? Kapag mayroong kalamidad, yun po yung pinapamahagi na mabigas. Bakit po ganong karaming bigas ang natenga na yan ngayon ang binebenta sa 20 pesos kada kilo? Kasi yan maraming factors na nagsama-sama. Bakit meron ganang maraming stocks ang NFA. Actually, talaga yan, historical setting ng stocks ng NFA. Unang-una, may pondo ang NFA na mamili. Every year yan ay 9 billion pesos. Pangalawa,
According sa rice tarification law, ang mandato talaga ng NFA sa ngayon, dahil bawal na siya mag-import, ay bumili ng palay sa ating mga magsasaka at gagamitin for buffer stocking sa panahon na may mga kalamidad. Sa ngayon po, ang participation actually ni NFA sa bilihan ng palay sa local setting nasa mga 5% lamang. Maliit lang po kasi ang production natin is 20 million metric tons. On average na ganun karami yung palay. So nabibili lang ng ating NFA, yun nga 300,000 metric tons. So maliit lang na bahagi. Pero marami po ito, that's 6 million bags. Ngayon, yung bigas po na yan, dahil sa rice tarification law, ay hindi basta-basta na ilalabas ni NFA. At ang sinasabi po, for buffer stocking lang. Pag may kalamidad, bibili si DSWD, bibili si OCD. Pero dahil limitado nga po yung mga sakuna at hindi naman marami yung binibili ng mga ehensya na ito na nabanggit. So maraming stock si NFA dahil patuloy din yung pagbili niya dahil may mga additional na funds. At ngayon nga, taon na to, mas marami rin yung pondo niya. Ina-expect natin mga 500,000 metric tons yung mabibili niya. So with all this volume, at limitado naman yung kanyang paglabas o disposition, talaga pong iimbak yan. At yun nga rin po yung sinasabi namin, kung hindi rin ito mailalabas sa ngayon, doon sa 33, doon sa, kasi ang bilihan naman kasi 33. Whether 20 pesos ito, ang bili sa NFA 33 pa rin. Ang sasagot po kasi yung FTI, nasa kanya yung subsidy at saka sa LGUs. Ngayon, kung hindi ito bibilhin dito sa programa na ito at hindi rin bibili ng DSWD, mag-i-age yung stock ng NFA, i-auction na lang yun ang pagdating ng panahon at mabibili na mas mura. Malulugi rin talaga rin ang NFA. So, in effect, itong proseso na to, mas maganda pa sa NFA sa ngayon. Kasi nabibili yung stocks niya. Pero ASEC, don't you find, listening to you, parang there's something wrong di ba? Parang bakit tayo umahantong pa sa ganito? Ano ang aral? What are we going to do differently? Para hindi po humantong na... Yes po. Aral po talaga dito ay yung pakiusap namin na maibalik yung dating kapangyarihan ni NFA na makapag-intervene siya sa merkado without the declaration of food security, without going through the LGUs, na directly na si NFA kasi matanda natin, may mga NFA retailers na sa kanila po yung nagbebenta. So kung magagawa po natin yon, magiging continuous yung pamili at pag-dispose ni NFA at nakakatulong siya sa merkado na may option na mas murang bigas na tuloy-tuloy. So yun po sana yung gusto natin. My Meron question is talagang kasi NFA rice kasi before parang leverage mo yun din di ba? Na kasi dahil may mabibiling murang NFA rice, nag-aatubili ngayon na masyadong mataas yung mga retailers at saka yung mga traders na masyadong maging mahal yung bigas nila. At hindi na po namin nire-request na ibalik yung kapangyarihan ni NFA na mag-import kasi doon kasi yung merong issue dati na kung ano-ano. Ngayon talaga okay naman na namimili ang NFA sa ating mga magsasaka. Ang ibalik lang yung pwedeng magbenta directly si NFA sa pamilihan para diretso yung pagpasok ng stock, ganun din ang paglabas. Tuloy-tuloy po yan. Okay. Having said that, my other question now is yung timing. Kasi yun po talaga ang tinatanong ng lahat. Kasi, kumbaga, nag-reach na tayo sa punto na sinasabi na lang nga natin, even maski na nagpakita po si Secretary Chu Laurel, na kinain niya, marami po nagsasabi na ito yung bigas na binibenta, age-old na kumbaga more than a year na yata. So, iba na po yung lasa. Pero, okay, sige. But my question is also the timing. Bakit po tayo naghintay ng Mayo? Sana po, kung alam naman po natin na ganun kadami na po yung stock natin sa NFA na malapit na dapat i-dispose, couldn't we have done it sooner? Like maybe nung January or December, where the peak of holiday season, marami po talagang kainan na nangyayari. Sige po. Yung muna doon sa stocks, yung nung nagkaroon po ng press con, 4 months old yung stock ng NFA na nadon. Actually, yung stock po ng NFA ngayon, na-average na sa mga bago dahil ang harvest po ng palay ngayong dry season is February hanggang April. Ngayon yung peak.
So, karamihan po ng stocks ng NFA ay bago. Ngayon, doon sa timing na issue, actually, hindi naman po ito yung unang pagkakataon talaga na may ganitong programa. Kagaya ng nabanggit ko kanina, since last year po, nag-start na tayo ng programa natin na Rice for All, yung P29. Kanya lang po, we started at a very high price. Natandaan natin yung maximum suggested retail price. We started at 58, ngayon nasa 45. Yung Rice for All, started yan 48, ngayon 33 na. So, inuunti-unti po yan dahil nung una, kukunti yung stock ng NFA, pangalawa, mahal ang presyo sa international market. So, sinasabayan po natin itong mga factors na to. Together, Sunnet 25, Sunnet 25.